Hindi kaya! Kaya! Hindi kaya! Kaya! Teka, ano ba kasi yung hindi kaya at kaya? Alin, ano yun? Na kayang basagin ng martilyo ang salamin. Para wag na kayo magtalo, ha? Sagutin na lang natin yung tanong ninyo sa pamamagitan ng isang experiment. Yon. Ang mga kailangan natin, blowtorch, Blowtorch. martilyo, tubig, glass tube, Glass tube. and protective gear. But first, Safety, Safety first. first. Safety first. Using the blowtorch, okay, blowtorch. tutunawin ko yung dulo ng ating glass tube. Okay? Okay? Ayan na! Ayan na! Ayan na. Ayan! Tutulo na! Tutulo na siya! Boom! Oo. Boom. Ngayon, kukunin natin siya. Magkakaalaman na kung kaya ba o hindi kaya. Sabi mo, hindi kaya. Hindi kaya yan. Okay. Martilyo. Hindi kaya Tigas yan. to. Hindi talaga kaya. Sa ulo muna. Hindi kaya yan. Lakasan ko na. Oh! Kahit ayaw nga. Ano? Sino nagsabi hindi kaya? Ako! Ikaw! I won! Teka. Hindi pa. Dahil, yung unang ginawa ko, pinukpok ko siya dito sa may ulo niya. Oh. Ngayon naman, susubukan natin pukpukin dito sa buntot. Ha? Ngayon, dito natin sa buntot. Susubukan, okay? Wow! Kaya! Nabasa. Ayun na basag yun! Abasag nga. Ano? Teka, hindi kaya. Tama si James kasi nung una, yung pinupok natin sa ulo, hindi nga siya nabasag. So, hindi kaya. Pero nung pinupok natin siya dun sa may buntot, nabasag at nag-shatter yung glass. So, tama din si Rodfield. So, tama kayong dalawa, hindi kailangan mag-away. Ha? Pareho kayong correct. Ayun! Tapos na, okay na. Settle na tayo. Okay. At para mas maintindihan natin lahat kung bakit ganito yung nangyari, ha? Papaliwanag ko. Ang Prince Rupert's Drop ay pinatibay na glass beads. Sobrang tigas ng ulo nito. Pero sobrang rupok naman ng buntot. Ipinangalan ito kay Prince Rupert of the Rhine. Siya ang nagdala nito sa England noong 1660. Ang sikreto ng drop ay ang pagiging balanse ng compressive at tensile stresses sa loob nito. Nung malaglag ito sa tubig, dumamig ang outer layer ng glass. Habang nananatiling mainit pa rin ang inner layer nito. At dahil nga nagsishrink ang isang bagay pag lumamig, nagshrink nga ang outer layer ng glass at naging solid ang shape. Nang lumamig na rin ang inner layer ng glass, yung molecules na nandito ay hindi makapunta sa outer layer dahil solid na ito. Ang resulta, magkukumpulan sila sa gitna, dahilan para maging siksik at sobrang tigas nito. Kumbaga, nagkaroon ng super high tension sa loob ng ulo ng Prince Rupert's Drop. Nare-release ang tension nito kung magkalamat ng kahit katiting ang buntot. Nare-release ang energy dahilan para sumabog ang buong drop. Pero kung iniisip nyo na man-made ang Prince Rupert's Drop, mali kayo. Meron ding natural na drop na nabubuo sa kalikasan sa tulong ng volcanic lava. Hindi naman hanggang laruan o novelty item lang ang Prince Rupert's Drop. May silbi din ito dahil sa mga prinsipyo nito na-develop ang toughened o mas pinatibay na glass noong 1874. I believe.